Hello everyone and welcome sa Spirit FM Tunog Lokal. So for today's episode, makikilala natin yung isa sa pinaka-solid na banda dito sa Lapan City, Oriental, Mindoro. Walang iba kundi ang Porpip. So before tayo mag-start, pwede ba kayong pakilala muna? Hello everyone, I'm Kevin and I play the drums. Ako si Dennis, vocals at saka gitara. Ako si Eric, bassist. And si Ernest po, guitarist. Yan. So before din tayo mag-start, pwede pa namin malaman paano ba nabuo yung Porpip? Do the honor, Ernest. Then year 2023. May event dun sa parang inuman lang. Kasi kami dati, nagbabanda kami way back 2011. Tumigil kami nung... May band na kayo lately, bago yung Porpip. Okay. Dalawang banda. Parang nag-iba yung priorities namin nung nag-asawa kami. Yan na. And Iba then talaga ang priorities pag may asawa. nagkainuman kami nito. Lang. Nagkayayaan na, tara kayo bumalik. And then yun na. Tapos naisip nyo na lang, naibalik ulit yung banda nyo. Yung banda nyo ba before, yun pa rin yung banda nyo ngayon? Kami na lang ng... Kami din. Oh. Same din. Pero kami lang naiwan. Same circle of friends. Oo. Kasi mas masarap din na yun yung dati kasi kakilala mo na eh. Kamusta naman yung journey nyo? Nung nag-start pa lang kayo? Nung una, syempre, matagal kaming natigil. Kapaan pa. Kasi ilang years din na na walang tugtog. Pero eventually naman nag-click naman ulit. Nung medyo challenging kasi yung time. Yun. Baka kasi nung binata kami na walang... Daming oras. Iba na talaga pag may asawa, no? Priority. Iba na ang priorities. So, sino na lang sa inyo ang wala pang asawa? Si Eric. Eric. Pero take na rin yan. Teka na rin. In love yan sa ngayon. Wait. Opo. Ang bait ng batang ito. Pero before kayong mag-release ng song, ano yung mga tinutugtog nyo before sa mga gigs or pag nagja-jam kayo? Cover lang. Cover lang. Nung una, mga December Avenue na cover, mga ganun. May one time kami nag-cover kami na Tanya Markova. First gig solid namin yun. First gig natin way back December 2023. So nung time na yun, dun lang kami ulit nagkasama-sama. Ako kasi in-import lang ako. In-import lang na ako. So nag-retain, nag-continuous na rin yung gigs. Kasi papunta na rin naman sa songwriting. Sabi ko, songwriting, ayos, goods ako doon. Sabi ko ganun. So ayun, I have the honor to play the drums with them. So thankful ako sa Porpip kasi yung same as passion sa music namin. Yun. Cute din. Nice din. So, sino yung nakaisip na tara magbuo tayo ng kanta? Siguro parehas si Mutual. Kasi di Decision ba niya. mga tito, tits na. Tito na. Konti yung time para makapag-sepra nung magbubuo pa ng pyesa na sabi ko bakit hindi na lang tayo gumawa ng sariling kanta? Kasi mag-sepra tayo ng daming ganito. Ba't di na lang tayo yung mismong gumawa ng kanta? Sarili. At Iba pa rin, no? Pag may sariling siguro songs. yung second chance namin ng banda, bago kami ulit tumigil, may ma-produce kami na sariling Yung alam mo pagka-umedad ka ng konti lang. May mapapakinggan ka na sariling sa'yo. sarili. Banda ka ba dati? Oo, banda ka. Ano, kanta mo? Yun, pakinggan mo to. Yun. Diba? Meron kaming art na na-produce. Yun meron kaming Nice. tatak. Tatak Porpip yan. Tunog namin yan. Parang ganun. Doon talaga parang maisip nila, ito, Porpip to. Parang ganun. Sino yung inspirasyon nyo doon sa pagbuo ng kanta? The honor. Yung Personal lahat yun eh. Personal yung, lahat. yung unang kanta, Rewind, si Ernest yung nagsulat ng kanta. Personal lahat yung inspiration namin doon eh. Pwede ba namin malaman kung ano ba yung kwento nun? So yung Rewind kasi, way back nun, parang after nung gig namin, nung first gig, December ata yun. Parang may pinanood kaming pelikula nun.
Pwede ba Nice. Pwede naman. Hindi, ano siya parang Filipino movie na rewind din yung title. So, syempre, bilang family man, nag-hit sa akin yung yung istorya na tungkol yun sa mga what ifs, mga parang drawbacks mo na sa mga decision making. So, nung time na yun, pag-uwi ko, so parang gusto kong gawan to ng kanta. As inspiration yung movie. Na-inspired ka, ganun. Oo. Yun. So, 15 minutes, 20 minutes na buo ko yung lyrics nung kanta. Nice. Iba talaga pagka-inspired, no? Kasi yung time Iba na yun, sumulat. ewan ko lang, nag-hit yun. Parang, kailangan mong tapusin yun. Parang inspired ka dun. Hindi kasi sa songwriting kasi, once na, ganito yun nade-delay kasi yung yung pag-produce mo ng kanta kasi nawawala yung thought, nawawala yung sense, nawawala yung spirit ng song, yung kanta mo. Kasi pag nagsusongwriting ka, dapat dire-diretso ka. Yan na. Minsan nga, pagka may naisip akong mga rips, although hindi ako gitarista, ginagawa ko, nire-record ko. So may respected din akong ibang band. So nagdananas ko din yung dumaan sa pagsusongwriting. So ganun ako ng kanta, magsulat. Isang diretso. Kasi mawawala na yung nun. Iba na yung bukas. Iba na yung tono nun bukas or yung parang ganun. Yun lyrics, yun. di ba? Mababago pa yun Ngayon, kung yun, mapapanood nyo yung pelikulang yun. So, parang dun umigot yung kanta. Tapos, kanina, nag-perform kami nung kanta, maririnig nyo yung mga time-based na effects na more on delay. Yung may mga parang pupunta doon yung tunog nung Bumabalik. So talagang in-incorporate ko yung team na rewind doon sa kanta na may paghihinag pace, may parang ganun na Yun pala yun. so, Wala lang yun. yan alam. Yung di ba yung intro na Kaya pala rewind. parang lipat dito, lipat doon. Parang gusto mong bumalik sa dati. Tapos yung Tapos yung adlib, parang gusto mong magsisisi ka na, teka, gusto mong bumalik dito. yung last part. Parang Nice. So yun lang yung kwento ng kantang yun. Back to you. Back to you, Daddy. Nahirapan ba kayo doon sa pagbuo nun? Nung yung rewind na yun, lang mutual kami nun nag-jam kami, dire-diretso siya. Dire-diretso Nahirapan na lang. kaming pagtagpuin yung schedule namin. Yan. Yun doon naman kayo yung nahirapan. Schedule talaga. Kami nahirapan. Kasi Actually, ganun talaga Lahat Busy. naman, Busy. pagka may mga kanya-kanya na kayong ginagawa sa buhay, lalo may mga work, family, lahat yan, isisingit mo minsan. Out of passion talaga. Bibigyan mo pa rin ng ng time. Bibigyan mo ng space na para mai-produce mo yung gusto mong gawin. Kumbaga, kasi kadikit na yan ang buhay mo Passion is passion Kahit pa tumanda ka, music pa din. Music is life. Parang gano'n. Ayun. Iba talaga yung pagmamahal, no? Pag yung talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. About naman dun sa isa nyo pang na-release na song. Si Dennis yung makakasunod. Pwede ba namin malaman yung kwento nun? Go, Dennis. Bali yung title nun, ang pag-pronounce pala dun ay thanks, pero yung kung anuhin mo siya, 10 tsaka KX. Ganun din. So 1-0 tapos KX. Bakit ka pala ganun? Bakit ganun yung title nyo? Bali kasi Explore mo na. hindi, ang nun, yung 10 kasi, anniversary namin ng misis ko. Oh. 10. Tapos, Sweet. tapos yung KX, initial niya. Ken Cyrus. Yun Kaya kung babasahin, Ganun. Ang galing. kaya kung babasahin mo siya, thanks. Tapos yung lyrics ng kanta, parang pagpapasalamat. Ang witin, no? Wow. Parang dun mo sinulat mo siya para sa asawa mo. Personal na sinulat ko siya para sa Ang misis galing ko. mo. Ba't di ka nag-boxing? Kaya nung nirecord namin yun, ang gusto nung mga member na yung napagkasundoan na more on tunog niya parang pangkasal. Okay. Kaya kung mapapakinggan nyo sa Spotify yung more on parang ganun yung Yes. naging team. Tapos meron siya doon na adlib na tenenenen, parang ganun. Pangkasal na entrance. Parang ganun. May ganung tunog. Yeah. May yung mga rips na mga tanawin, may meaning talaga yun. Thanks to you, Ernest. Ang Hindi siya galing yung mo. parang basta ang ginawa lang na Sernes ng utak man. Hindi naman. Pero hindi naman kayo nahirapan sa pagbuo nun.
Hindi naman. Schedule na lang Schedule. ulit. Nahirapan kami Schedule sa lang. pag-recording. Ah, Schedule lang talaga ang pinaka number one namin issues. kasi may trabaho ka Monday to Friday. Kumbaga, gabi. Sa gabi lang, after work. Mm. Na, syempre, sinisingit mo lang talaga pagkatapos ng trabaho. Naisingit pa rin ako. Actually, hindi mo man sinisingit Ginagawa mo ng way. Yun, Ginagawa mo ng paraan. yun yung tamang term. Yan na. What if magkaroon kayo ng ng mga gigs, ganun? Paano kayo nagpa-practice or paano pag nabangga yung schedule nyo? 'Di ba? May mga work kayo, ganun. Paano nyo hina-handle? Unang-una may studio kami sarili. Yun. Yo, Bahay-bahay lang. Nakagandahan. may mga gamit kasi kami. Gaya ko, may drum pa sila, may mga sariling kita. So doon na lang kami sa bahay ni Sir Ernest na yung pinapagamit niya yung kanyang studio, yung Unlad Studio. Studio. So doon kami nagpa-practice, nagja-jam. Ang ginagawa namin, ang routine namin, muna kami ng scheduling. So, pwede ba tayo sa ganito? Pwede ba tayo ng ganito? Tapos pagtatagpuin namin kung anong songs. So, mahirap mag-cover. Gaya nga yung sinasabi namin. So, gawa kami ng kanta namin. Yun, para may promote din yung sariling namin tunog. Which is, I think, the most wonderful way to express yourself. You? Sa mga schedule naman, not feeling well na lang. Kasi clip pala. hindi na kami priority namin trabaho Offset talaga. Pero dumating ba kayo sa point na nag-struggle kayo sa band? Oo, meron. Hindi Normal mo mawala yun. Mm. Ay, gaya ko, may time na tumugtog yata ang 4-5 noon sa isang event. So, negative ako, hindi ako makakaano. So, meron tayong mga kapatid na musikero na nakakapagpuno nung Yan, shoutout sa inyo. Maraming salamat pa rin sa mga sumasama sa 4-5 kahit hindi naman kami kagalingan. Sobrang galing lang. Hindi ganun. So si Eric struggle daw. Ulo. Struggles in life. Struggle naman normal din yung Normal time lang, talaga. dumadaan. May mga clash din na mga Oo. Hindi decision. naman, syempre magkakaiba kayo, hindi naman kayo laging nagtatagpo sa Kasi, mga, team yun parang 5 kayong individual na may iba-iba ugali. Tapos magical yung banda na mag-agree kayo sa isang bagay na gano'n. Pero from the start, hindi mawawala yung resistance na ayoko niyan. Ganun. Hindi okay yan. Ayoko Mas ng gusto ko ganito. to. Which is, titingnan mo, healthy yun Alam mo kasi magde-debate kayo minsan sa gantong bagay. Doon yung masusukat yung yung tolerance nyo na pagtagpuin yung isang bagay na yun at gawin natin paraan, parang gano'n, di ba? Which is yun, nagkakasundo naman kami sa huli. So Ayun, sige, go na tayo sa ganito, go na tayo sa ganito, sa ganyan. Ayun. Okay. Parang pagpareho talaga ng desisyon at gusto nyo. Yes, diba? yes. Parang gusto nyo ayusin yung mga problema. Di ba? As a band, decided as a band, parang gano'n. Pero dumating ba kayo sa point na, di ba as a band, may mga narinig ba kayo mga negative comments, ganun? Meron. Hindi naman mawawala. Hindi naman. Madami. Pero tuloy lang. Normal yun. Saan ano ba? ginagawa niyo pa ganun? Minsan, Wala lang. mga dating na, Dead mo sa bashers. minsan nasasaktan ka din, pero kailangan mong Kailangan tanggapin kasi comment nila yun. Yun yung Ang healthy way kasi ng ganyang bagay is yung i-accept mo as a criticism. Yan na. Positive dapat. criticism. Oo. So, kung paano mo i-output yung isang bagay na tingin mo naman hindi makaka-apekto sa'yo, sa sarili mo, at kung positive ka naman mag-isip, is positive mo siya ilalabas. Kung may mga criticism man sa banda, take mo yun as a challenge. Kung may sasabihin silang negative, gawin mo positive. Parang ganun yun Di ba? Di ba, Ernest? Oo. Tama. Kasi yung isa pa sa reason na pagbabanda namin para mailabas namin yung stress namin sa buhay. Kasi work days, burnout ka na sa passion trabaho. nga Tapos yun, Burnout. pagka makakarinig ka pa nun, okay lang din kasi tugtog lang.
bawi na lang. Nating personal naman. Ano naman yan eh. Kasama yan sa lahat ng bagay may criticism eh. Magtinda ka ng ganito, may masasabi sa'yo. Umangat ka sa buhay, masasabi sa'yo. Di ba? Ganun yun. Masasabi sa'yo. Back to you, Eric. Ano masasabi mo? Hindi rin talaga siya hindi rin talaga may iwasan yung mga ganun na may matatanggap talaga na negative comments. So, anong mga plans nyo, future plans sa banda? Gagawa pa rin ba kayo ng mga Future original plans? songs? As of now kasi kami, more on processing kami ng recording, songwriting. Yun pa din, ganun pa din. Hindi kami masyadong nag-strive ngayon ng mga gigs. Kasi yun priorities sa bahay, kanya-kanyang priorities. So, more on sulat lang ng output, sulat lang ng kanta. So, doon na namin pagtatagpuin yung yung schedule namin. Future plans daw, mag-outing naman tayo. Mag-ilog naman tayo. Yung future plans namin, next sa bucket list, mag-outing yung summer. Di pa talaga natutuloy. Summer na eh. Naabot na ng pangalawang summer. If ever ba na, di ba, one day, parang nag-boom talaga yung songs nyo. Tapos, may mga mag-i-invite sa inyo sa Manila or mag-release ng another song. Open ba kayo sa ganong situation? 100%. 100%. Paano yun? May mga work kayo and family? 99.9. Di may work, that feeling will. Sabi nga ni Ernest, i-file mo na lang agad. Si Clive. Joke lang. Minsan na lang yun eh. Minsan na lang darating sa buhay mo na ganun eh. I-grab mo na. Yan. Kalimitan naman yan weekends eh. Yung mga gigs na yan, kalimitan weekends. Gagawa namin yun ng paraan. Mga weekends, shoot yun. Wag lang Grabe weekdays. pag nakilala talaga, iba yung opportunity pag nandun na sa level na yun. Yun naman talaga yung ultimate goal nung yung ma-share mo yung mo. Makilala, ma-recognize ka din. So, Marinig mo yung kanta mo sa radyo, Yan. Sa Lalo na sa Spirit output. FM. Yun na. Uy, oo Sobrang naman. thankful kami Thank you. na Lagi. Sa mga Thank you. platforms yan, maririnig mo yung mo, Craft. yan, sining mo ba? Yan. minsan may nagsasend sa amin sa na naka-on air pala yung kanta namin. Yun. Ano nararamdaman niyo pa ganun? Proud. Proud Overwhelmed. Simula, cringe. Parang naririnig ko yung boses mo. Na-outcome ko na yan eh. Yung naririnig mo yung boses mo sa recording. Sa una, weird eh. Nung una, weird. Eh, pag tumagal, ma-outcome mo yan. Yung ganun. Ayun. Masaya ba kayo sa ginagawa niyo? Super happy. Si Eric ang sasagot dyan. Uy, Eric. Masayang masaya. Parang hindi masaya. Hindi naman eh. Yung itsura mo eh, parang hindi. Hindi, ganyan lang talaga pero masaya yan. Cute kasi yan si Eric. Ew. Si Eric ang pinakabata sa amin. Pinakang namin yan, kapatid na bunso. Pinakabunso na. Anong mga sasabi nyo sa mga nagsisimula pa lang na banda? Yung mga bata, yung mga gustong katulad nyo na sumulat ng mga original songs. Eric, para sa mga bata. Sa age mo. Sa age mo. Tuloy nyo lang. Kaya nyo yan. Tuloy eh. Hindi, sa akin lang, as a musician, as a band, gusto kong ma-inspire yung mga bagong mga, mga generations na gawin natin yung sariling craft natin. Hindi, wala nang problema sa pagka-cover eh. Pero unahin nyo yung practice. Hindi, practice. Tapos kung gusto mo talagang ma-recognize ka bilang isang musician, gumawa ka ng sariling original mo. Parang ganun. Sariling original Really na, original. Yan na. Pero mas maganda kasi pakinggan yung original mo na, uy, gawa ko yun. Kanta ko yun. Masarap sa feeling lang. Nakaka-uplift minsan yung ganung kanta eh. Na susulat ka, minsan maririg mo sa gantong mga platforms. So, magiging proud ka sa sarili mo na sinulat mo yung kantang yan, ginawa mo yung yung craft na yan, di ba? Tsaka, sulat lang na sulat. Hanggat kaya. Oo. Practice lang ng practice. Yan. Masasabi ko, enjoyin lang nila yung kanya-kanyang timeline lang yun eh. Baka sa ngayon, huwag kayong masisira ng loob na porkit ni-release nyo, gusto nyo ganito na agad na. So, may sariling timeline na kumbaga, merong nabibigyan ng breaks, merong hindi. So, kung dumating man yung time na hardship siya yun na parang,
nakakaano naman na ganyan. Tuloy nyo lang, huwag kayong panghinaan ng loob na ano. Kasi yun nga, kanya-kanyang break lang yan. Ano. And then the more na marami kang nire-release na kanta, hindi more chances of winning. Parang lottery, ano. Madami kang entry. Marami kang taya. Madami kang entry, madami kang chance na mabunot. Yan lang yun. Oo, kasi di ba pansin nyo ibang artist na ang daming kanta na minsan may ibang konti lang. Oo, may mga ibang artists, 10 years. Makalala ko mga 5 years. Kanta na nila yun. Hindi pa naman sila sikat bago pa sumikat. Diba? Ganun Masasabi ko, mahirap talaga maging musikero eh. Oo. Una, time management. Sunod yung return side, di ba? Ayan na, ROI yan. Siyempre, mag-invest ka sa gamit mo. Sa oras, lahat. Lalong sa oras mo, di ba? Yan na. Bibira lang kami na nakaranas ng ano eh. Yan na. Wala pa. Pero yun lang, tuloy lang. Kasi passion yun eh. Yun lang. Advice namin, pagpatuloy nyo lang, maganda talaga yung music. Nakakatanggal pa ng stress. Yun. Yeah. So, meron pa ba kayong gustong sabihin? And mag-promote ng inyong Facebook page or Ayun. sa ba pwedeng mapakinggan? Eric. Social media manager. Manager. Meron kaming Facebook page, www.facebook.com/4pip. Tapos, available din kami sa Spotify. Naka-upload na doon yung dalawa naming kanta. Tapos, meron din kaming Instagram tsaka TikTok. 4pip Music. Yun lang. Follow nyo lang kami guys kung gusto nyo pakinggan yung kanta namin. Nasa Spotify yun. Yun na. May mga social media kami. Facebook, TikTok, Instagram. Yan. Pag 4pip nakita Music. Yung logo nito, talikod lang ako. Yun, no? Yan. Kita. Yun yung 4pip. Facebook page namin. 4pip. 4pip, yes. PORPIP. Yun, 4pip. Kasi ano ba yung history ng 4pip? Ano? Bakit? Minsan 4, minsan 5, kaya 4pip. Kaya pala Pag tumutugtog kami, madalas 4. madalis 4, madalas 5. Madalang yung Tapos 5. translate na lang namin sa fraction. 4th pip. Parang ganun. 4pip. So yun. Yun yung Lalim, no? Grabe yung ano. minsan, 4 lang. Madalas 4. Minsan 5. May pasobra. Ayan. So, maraming salamat for Pip. Talagang napakagaling yung musikero. So, Salamat. ayan. Thank you si Chance. Yan. And na nga, dito na po nagtatapos ang ating interview with Porpip. Ayan. Ay. So once again, this is your DJ Babes and ito po ang Spirit FM TV Tunog Lokal. Tara, kwentuhan tayo. Bye-bye! Bye! Thank you, Spirit FM family. Thank you, Spirit FM. Thank you sa chance po. Next time. Grabe, thank you so much. Good pala, ano nyo?